Nakakasuka na, Ma. Tignan mo ang mga kamay niya. Magaspang, amoy bawang, at parang laging madumi. Hindi ko na kayang matulog sa tabi ng isang babaeng mukhang katulong na kinuha lang sa kalsada. Nanigas ang buong katawan ko sa likod ng pintuan ng kusina. Ang boses na yon, ang malamig at puno ng pagkadiring tono na yon, ay nanggaling kay Marco. Ang lalaking pinag-alayan ko ng huling 5 taon ng aking buhay. Ang lalaking pinili kong mahalin sa kabila ng lahat ng karangyaan na tinalikuran ko sa labas ng pintong ito. Dahan-dahan kong tinignan ang sarili kong mga kamay. Hawak-hawak ko ang kanyang paboritong sapatos na katatapos ko lang tahiin ng mano-mano dahil ayaw niyang gumastos para sa bago. Ang aking mga daliri ay may mga bakas ng tusok ng karayom. Ang aking mga palad ay may kalyo dahil sa araw-araw na paglalaba ng kanilang mga damit nang walang gamit na makina para lang makatipid sa kuryente. Para sa akin, ang bawat kalyo at sugat na ito ay mga medalya ng aking pagmamahal. Ngunit sa pandinig niya, ang mga ito ay simbolo ng aking pagiging mababa. "Tiisin mo muna, Marco," sagot ni Doña Elvira, ang aking biyenan, na may halong tawa na tila may lason. "Kailangan pa nating makuha ang huling piraso ng lupa sa probinsya na nakapangalan sa kanya. Kapag nakuha na natin yon, pwede mo na siyang itapon kasama ang 2 niyang anak na pasanin lang sa bahay na ito. Tutal, narito na si Sofia. Siya ang mas karapat-dapat sa posisyong yon." Parang gumuho ang kisame sa aking ulunan. Ang bawat salita nila ay parang mga kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa aking puso. Hindi lang pala ang aking pagkatao ang kanilang kinamumuhian, kundi pati ang mga anak naming sina Leo at Mia. Ang mga batang walang ibang alam, kundi mahalin ang kanilang ama. Ang bawat patak ng pawis ko, ang bawat gabing hindi ko pagkain para lang may sapat na gatas ang aking mga anak, ay nauwi lang sa planong pagtatapon sa amin. Naramdaman ko ang init ng luhang humahagupit sa aking pisngi, ngunit walang tunog na lumabas sa aking bibig. Ang sakit ay napakalalim hanggang sa punto na hindi na ito kayang ilabas ng pagsigaw. Binitawan ko ang sapatos ni Marco. Bumagsak ito sa lumang carpet ng walang ingay, gaya ng tahimik na pagkawasak ng aking mundo. Ang bango ng niluluto kong adobo, ang paboritong ulam ni Marco na maingat kong tinimplahan, ay biglang naging amoy ng pagkabulok sa aking pangamoy. "Haven, nasaan ka na bang babae ka? Bakit ang tagal ng hapunan?" Ang sigaw ni Doña Elvira ay bumasag sa katahimikan. Narinig ko ang mabibigat niyang hakbang papalapit sa kusina. Pinalis ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking magaspang na kamay. Ngunit bago pa ako makagalaw, bumukas ng marahas ang pinto. Nanliit ang mga mata ng aking biyenan nang makita akong nakatayo roon. Wala siyang bakas ng pagkahiya, kahit alam niyang narinig ko ang lahat. Sa halip, lumapit siya sa akin at mabilis na hinablot ang aking braso. "Nandito ka lang pala at nakikinig, ha? Mabuti na rin iyon para hindi na kami magsayang ng laway." Asik niya bago itinulak ang aking balikat. "Nasaan ang kwintas ko? Ang kwintas na brilyante na iniwan ko sa ibabaw ng mesa? Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kanina." Umiling ako. Ang aking boses ay gumaralgal na sa tindi ng emosyon. "Wala akong kinuha, Ma. Alam niyo namang hindi ko magagawa iyon." "Huwag mo akong tawaging Ma. Magnanakaw." Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakabitaw ko sa aking balanse at napasandal ako sa mainit na kalan. Ang hapdi ng aking pisngi ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng aking kalooban nang makita ko si Marco na nakatayo sa likuran ng kanyang ina, walang kibo at malamig lang na nakatingin sa akin. Ito ba ang kapalit ng 5 taon na paglimot ko sa sarili ko? Ang ituring na basahan, pagbintangang magnanakaw, at itaboy na parang aso sa sarili kong tahanan? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang langit ay nagbabanta ng isang malakas na unos.
Kasing dilim ng hinaharap na naghihintay sa amin ng aking mga anak. Sa gitna ng panginginig ng aking katawan, isang munting alaala ang biglang sumagi sa aking isipan. Ang imahe ng isang malaking gusali sa Makati na may nakaukit na pangalang Monroe. Ang pangalang tinalikuran ko para sa isang lalaking na ngayo nakatingin sa akin ng may pagkadiri. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang ganitong kaapihan para sa pangalang pamilya na hindi naman kailanman naging akin? Paano ko mapoprotektahan ang aking mga anak kung ang mismong haligi ng tahanang ito ang nagnanais na kami ay mawala? Marco, ang aking tanging nabulong, umaasa sa huling hibla ng kanyang konsensya. Ngunit ang kanyang sagot ang tuluyang pumatay sa kung anuman ang natitirang haven sa loob ko. Ilabas mo na ang maleta niya, Ma. Ayoko nang makita ang mukhang yan sa pamamahay na ito paglipas ng 10 minuto. Lumabas na kayo! Huwag niyo nang dungisan ang carpet ko ng inyong maruruming paa. Isama mo na ang mga batang yan na wala ring silbi kundi ang kumain at mag-ingay. Ang boses ni Doña Elvira ay mas matalas pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Maynila. Hindi ko na nagawang sumagot. Ramdam ko ang malakas na tulak ni Marco sa aking likuran habang kalong ko ang 2 taong gulang na si Mia at hawak naman ang nanginginig na kamay ng 4 na taong gulang na si Leo. Kasunod nito ay ang marahas na pagbalandra ng pinto ng mansyon, ang pintong 5 taon kong pinagsilbihan, ngunit ngayon ay tuluyan ng nagpinid sa aming mag-iina. Ang bawat patak ng ulan ay tumatama sa aking balat na tila maliliit na karayom ng yelo. Wala kaming dalang payong. Ang tanging bitbit ko ay isang luma at kupas na maleta na naglalaman ng ilang pirasong damit ng mga bata na mabilis na ngayong nababasa ng malakas na unos. Tumingin ako sa likod, sa bintana ng silid na tinulugan namin ni Marco. Nakita ko ang anino niya sa likod ng kurtina. Nakatayo. Pinapanood kaming mabasa sa dilim nang walang kahit kaunting balak na pigilan ang kanyang ina. Mama, giniginaw po ako. Mama, pasok na po tayo sa loob. Ang mahinang bulong ni Leo habang humihigpit ang kapit sa aking basang palda. Ang kanyang munting katawan ay tila dahong nililipad ng hangin. Sandali lang, anak. Sandali lang. Maghahanap si Mama ng masisilungan. Ang tanging naisagot ko, bagamat ang totoo ay wala akong maisip na kahit anong lugar na tatanggap sa amin. Ang lahat ng aking perang naipon ay kinuha ni Doña Elvira sa aking pitaka bago kami itinapon sa labas. Wala akong kahit isang kusing. Naglakad kami sa gilid ng kalsada. Pilit kong ibinabalot ang aking manipis na katawan sa aking 2 anak upang hindi sila direktang tamaan ng hangin. Bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Naalala ko ang aking ama, si Don Harrison Monroe. Kung makikita niya ako ngayon, ang kanyang kaisa-isang prinsesa na namamalimos ng kahit kaunting init sa gitna ng bagyo, tiyak na madudurog ang kanyang puso. Pero ako ang pumili nito. Pinili kong maging haven, ang mahirap na babaeng naniwala sa pangako ng isang Marco de Vega. Pagdating namin sa dulo ng kalsada, naramdaman ko ang biglang pag-init ng katawan ni Mia sa aking mga bisig. Mia, anak? Hinawakan ko ang kanyang noo. Nag-aapoy siya sa lagnat. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng hirap. Sa tindi ng takot, kumatok ako sa gate ng kumpare ni Marco na nakatira malapit doon. Tulog na ang mga tao rito. Umalis ka na, Haven. Ayaw naming madamay sa gulo niyo ni Marco. Ang sigaw ng asawa nito mula sa itaas ng balkonahe ang sumalubong sa akin bago pinatay ang lahat ng ilaw sa bahay. Napaluhod ako sa basang semento. Ang ulan ay humahalo sa aking mga luha, ngunit ang apoy ng puot sa aking dibdib ay hindi kayang apulahin ng kahit anong tubig. Ganito na lang ba ang halaga ng isang taong nagpakababa? Ganito ba ang kapalaran ng isang inang walang kapangyarihan? Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa,
habang ang paligid ay nababalot ng tunog ng naglalakasang hangin at ang iyak ng aking mga anak. Isang biglang liwanag ang tumama sa aking mga mata. Isang pares ng matatalim at maliliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat namin. Ang tunog ng makina ay marangya at tahimik. Isang uri ng sasakyan na hindi mo inaasahang makikita sa ganitong oras sa gitna ng bagyo. Hindi ako makagalaw. Niyakap ko ng mahigpit ang aking mga anak, handang tanggapin ang anuman, maging ito man ay panganib o ang huling hininga ng aking pagiging haven. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang malaking itim na payong ang bumukas, tila isang proteksyon na humaharang sa lupit ng langit. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong ang bumaba. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at panginginig habang nakatingin sa akin. Senyorita Catherine, ang pautal-utal niyang bigkas. Ang pangalang iyon, ang pangalang matagal ko nang ibinaon sa limot, ay muling narinig sa gitna ng unos. Naramdaman ko ang bilis ng pintig ng aking puso. Sa ilalim ng basang buhok at maduming mukha, nakita ko ang aking sariling refleksyon sa makintab na sasakyan. Hindi na ako si Haven, ang martir na asawa. Sa pagkakataong ito, habang hawak ko ang aking nag-aapoy na anak, napagtanto ko na ang tanging paraan para mabuhay kami ay ang patayin ang babaeng naniwala sa pag-ibig. Dalhin mo kami sa ospital. Ang aking utos sa boses na hindi ko na makilala. Malamig, awtoritatibo at puno ng panganib. At pagkatapos, tawagan mo ang aking ama. Sabihin mo sa kanya, ang nawawalang anak niya ay uuwi na. Tumingin ako sa direksyon ng mansyon ng mga De Vega na ngayoy malayo na sa aming paningin. Sa bawat patak ng ulan na nanunuot sa aking buto, isinumpa ko sa aking sarili. Hinding-hindi na muling lalamigin ang aking mga anak. At sa bawat luha na ibinuhos ko ngayong gabi, isang imperyo ang aking ibabagsak. Catherine, gisingin na ang anak mo. Ligtas na si Mia. Ang boses na yon ni Mang Ben, ang aming matapat na driver mula pa noong bata ako, ang tila humila sa akin pabalik mula sa isang madilim at napakalalim na bangungot. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Hindi na ang mabahong amag ng kisame sa bahay ng mga De Vega ang bumungad sa akin. Sa halip, isang malinis, puti, at napakabangong silid ng isang pribadong suite sa ospital ang aking nakita. Dito, sa loob ng silid na ito, ang bawat hininga ay amoy mamahaling lino at disinfectant na hinaluan ng sariwang bulaklak. Malayo, napakalayo sa amoy ng bagoong at pawis na nakasanayan ko sa loob ng 5 taon. Tumingin ako sa aking gilid. Doon, sa isang malambot na kama, mahimbing na natutulog si Mia na may nakakabit na swero. Si Leo naman ay nakasandals sa isang mamahaling sofa, balot ng makapal at mainit na kumot habang mahimbing din ang tulog. Bumangon ako at dahan-dahang lumakad patungo sa salamin ng banyo. Doon ko nakita ang isang babaeng hindi ko na halos makilala. Ang aking buhok ay gusot, ang aking mukha ay maputla, at ang aking mga mata ay tila 2 balon ng walang hanggang pagod. Ngunit nang ibaba ko ang aking tingin sa aking mga kamay, ang mga kamay na tinawag ni Marco na magaspang at madumi, nakita ko ang isang bagay na nagpanumbalik ng lahat ng aking lakas. Isang singsing. Hindi ang mumurahing singsing na ibinigay ni Marco, kundi ang selyo ng pamilya Monroe na kinuha ni Mang Ben mula sa vault ng aming pamilya kanina. Ang ginto nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila nanunuya sa lahat ng hirap na tiniis ko bilang Haven. Tapos na ang pagpapanggap, Catherine, ang bulong ko sa aking sarili habang hinahawakan ang malamig na marmol ng lababo. Naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan sa aking loob, hindi ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog.
Lumabas ako ng banyo at nakita ko si Mang Ben na naghihintay. May hawak siyang isang bagong telepono, isang gadget na ang halaga ay katumbas na ng 6 na buwang sweldo ni Marco noon. Nakalaina na po ang daddy niyo, senyorita. Kanina pa po siya hindi mapakali. Ang sabi ni Mang Ben na may halong pag-aalala at respeto. Kinuha ko ang telepono. Sa kabilang linya, narinig ko ang pamilyar na boses ng aking ama. Ang boses na 5 taon kong hindi narinig dahil sa aking katigasan ng ulo. Catherine? Anak ko? Totoo ba ito? Ang boses ni Harrison Monroe ay nanginig, puno ng pagsisisi at pangungulila. Dad! Ang tanging lumabas sa aking bibig. Doon, sa isang salitang iyon, tila gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko. Ngunit mabilis kong pinigilan ang aking sarili. Hindi na ako ang batang babaeng tumakas para sa pag-ibig. Dad, kailangan ko ang lahat ng legal team ng Monroe Holdings. Gusto ko ring ihanda nyo ang listahan ng lahat ng ari-arian, utang, at mga negosyo na nasa ilalim ng pangalan ng De Vega Group. Naging tahimik ang kabilang linya ng ilang sandali. Alam kong nagulat ang aking ama sa lamig ng aking boses. Anong plano mo, anak? Tumingin ako sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila maliliit na brilyante sa dilim. Gusto ko silang makitang bumagsak, Dad. Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng bubong sa gitna ng ulan. Gusto kong malaman nila na ang babaeng itinapon nila sa kalsada ay siya palang may hawak ng kanilang mga hininga. Matapos ang tawag, humarap ako kay Mang Ben. Ihanda ang pinakamagarang sasakyan bukas ng umaga. Pupunta tayo sa mansyon ng mga De Vega. Ngunit hindi ako pupunta roon para kumuha ng mga gamit. Hinawakan ko ang pisngi ko na namamaga pa rin dahil sa sampal ni Doña Elvira. Ang hapdi nito ay nagsisilbing gasolina sa apoy na nagliliyab sa aking dibdib. Inisip ko si Marco. Inisip ko kung paano niya hinayaang malunod sa ulan ang sarili niyang mga anak para lang sa isang babaeng akala niya ay mas mayaman sa akin. Gaano kaya kasakit ang katotohanan kapag nalaman niyang ang $1,000,000,000 kailangan ng kanyang kumpanya ay nasa dulo lang ng aking mga daliri. Gaano kaya kalakas ang magiging pagsisisi niya kapag na-realize niyang ang katulong na kinalimutan niya ay ang reynang wawasak sa kanyang mundo. Sa loob ng 5 taon, naging haven ako para sa iyo, Marco, ang aking panata sa hangin habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagputok ng liwanag sa silangan. Ngunit ngayong umaga, sisiguraduhin kong malilimutan mo na ang pangalang iyon dahil ang haharapin mo na ay si Catherine Monroe. Sa wakas, Marco, wala na ang pabigat sa buhay mo. Ngayon, malaya na tayong ayusin ang kumpanya ng walang nakaharang na basura. Sa paningin ko, ang boses ni Sofia ay puno ng tamis habang itinataas niya ang kanyang baso ng mamahaling alak sa gitna ng isang marangyang restaurant sa Makati. Sa tapat niya, si Marco ay nakaupo, bakas ang pagod sa mukha ngunit may kasamang ngiti ng tagumpay. Ang bango ng steak at ang malamyos na tugtog ng biolin sa paligid ay tila nagdiriwang kasabay nila. Tama ka, Sofia. Masyado akong naging mabait sa kanya. Akala ko nung una, ang pagtitiis ko sa kanya ay isang sakripisyo. Pero sa huli, na-realize ko na sinasayang ko lang ang oras ko sa isang babaeng walang ambisyon kundi ang maglaba at magluto. Sagot ni Marco bago inumin ang kanyang alak. Hindi man lang sumagi sa isip niya kung nasaan na ang kanyang mga anak sa gitna ng tumitinding ulan sa laba. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pangako ni Sofia na ililigtas ng pamilya nito ang De Vega Group mula sa pagkalugi. Habang nagtatawanan ang dalawa, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang penthouse na abot tanaw ang buong Metro Manila, nakatayo ako sa harap ng isang malaking glass wall. Suot ko na ang isang itim na silk robe at sa aking kamay ay hawak ko ang isang tablet na nagpapakita ng live stock market data ng De Vega Group. Senyorita Catherine, nakahanda na ang lahat. Sa loob ng 5 minuto, ang balita tungkol sa pag-atras ng pamilya ni Sofia
sa kanilang investment ay lalabas na. Ang ulat ni Attorney Rodriguez, ang pinakamagaling na abogado ng aming pamilya na nakatayo sa aking likuran. Mabuti. Ang maikli kong sagot. Gusto kong maramdaman nila ang lamig na naramdaman ko kanina. Gusto kong makita kung paano sila magkakagulo kapag ang inaasahan nilang salbabida ay biglang naging bato na hihila sa kanila sa kailaliman. Bumalik ang tingin ko sa restaurant kung nasaan sina Marco sa pamamagitan ng impormasyon mula sa aking mga tauhan. Sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, ang biglang pag-vibrate ng telepono ni Marco sa ibabaw ng lamesa ay bumasag sa kanilang sandali. Nakita ko sa aking isipan ang pagbabago ng kanyang mukha, mula sa pagkakangisi, patungo sa unti-unting pamumutla. Hello? Ano? Bakit binaligtad ang desisyon? Ang sabi ni Sofia, pirmado na ang kontrata. Ang boses ni Marco ay nagsimulang tumaas, puno ng gulat at takot. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingin sa kanila, ngunit hindi na yon inintindi ni Marco. Anong nangyayari, Marco? Tanong ni Sofia, ang kanyang magandang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Ang bangko? Sofia, binawi ng bangko ang lahat ng credit lines natin. At ang investor na sinasabi mo? Nagpadala sila ng sulat. Hindi na raw sila magpapatuloy dahil may mas malaking kumpanya na bumili sa utang ng De Vega Group. Ang nanginginig na paliwanag ni Marco. Ang baso sa kanyang kamay ay tila bibigay na sa tindi ng higpit ng kanyang kapit. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng restaurant ay bumukas at isang lalaking nakauniforme ng courier ang pumasok. Lumapit ito sa kanilang lamesa at naglapag ng isang gintong sobre. Para kay Mr. Marco De Vega, mula sa Monroe Holdings. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay hindi na tumitigil sa panginginig. Habang binabasa niya ang bawat salita sa loob ng liham, ang kanyang hininga ay naging mababaw. Sa loob ng sobre ay walang ibang laman, kundi ang isang litrato. Isang litrato ng sapatos na tinatahi ko kanina, na ngayoy sunog at nasa gitna ng putikan, at isang maikling mensahe. Ang utang ay dapat bayaran, hindi lang ng pera, kundi ng dangal. Monroe Holdings? Sino sila? Bakit nila tayo ginigipit? Ang hysterical na tanong ni Sofia habang kinukuha ang sulat mula kay Marco. Ngunit si Marco ay hindi makasagot. Nakatitig lang siya sa pangalang nakalagay sa dulo ng liham bilang CEO ng Monroe Holdings. Hindi niya mabasa ng buong pangalan dahil sa tindi ng kaba. Ngunit ang logo ng pamilya Monroe, isang korona na may kalasag, ay tila isang multo na bumabangon mula sa kanyang nakaraan. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng ulan na humahampas sa aking bintana. Ang unang patak ng luha ni Marco ay nagsimula ng pumatak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanyang pinakamamahal na yaman. Ngunit hindi pa ako tapos. Ito pa lamang ang simula ng kanyang pagbabayad. Attorney Rodriguez, tawag ko nang hindi lumingon. Ihanda ang press release para bukas ng umaga. Gusto kong malaman ng buong bansa na ang De Vega Group ay nasa ilalim na ng aking pamamahala, at siguruhin mong malalaman ni Doña Elvira na ang bahay na tinitirhan niya ngayon ay nakapangalan na sa akin. Ang laro ay nagsisimula pa lamang, Marco. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang magmamakaawa sa iyo sa ilalim ng ulan. Ikaw ang gagapang sa harap ko para sa isang pirasong tinapay. Hindi ito maaari. Isang gabi lang, Marco. Isang gabi lang at parang gumuho na ang pundasyon ng ating pangalan. Ang boses ni Doña Elvira ay umaalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon ng mga De Vega. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay puno ng panginginig at pamumutla. Hawak niya ang isang dokumento mula sa korte, isang abiso ng foreclosure. Ang lahat ng kanilang ari-arian, mula sa mga sasakyan hanggang sa mismong lupang kinatatayuan nila, ay dahan-dahan nang kinukuha ng isang kumpanyang hindi nila kailanman narinig. Ang Monroe Holdings. Si Marco ay nakaupo sa sofa, ang kanyang mga siko
ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Ang kanyang mamahaling polo ay lukot-lukot na at ang amoy ng alak ay nananatili pa rin sa kanyang hininga. Hindi ko alam, Ama, ang sabi ni Sofia, maayos ang lahat. Pero ngayon, kahit ang pamilya niya ay hindi na sumasagot sa mga tawag ko, parang lahat sila ay tinakasan tayo sa gitna ng sunog. Habang nagkakagulo sila sa loob ng mansyon, sa labas ng tarangkahan, isang kulay itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang huminto. Ang salamin nito ay madilim. Sapat na upang hindi makita ang sino mang nasa loob. Ngunit mula sa loob, malinaw kong nakikita ang bawat galaw ng mga taong dati ay tinuring kong pamilya. Gusto niyo po bang bumaba, senyorita? Tanong ni Mang Ben mula sa driver's seat. Huwag muna, ang mahina kong sagot. Tumingin ako sa paligid. Malapit sa mansyon ay naroon ang isang maliit na tindahan, ang pwesto ni Aling Rosa. Siya ang tanging taong nag-abot sa akin ng isang basong tubig noong gabing itinapon ako ni Marco. Siya ang nakakita sa aking pagluha nang walang humusga sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang salamin ng sasakyan, sapat lamang para pumasok ang sariwang hangin pagkatapos ng ulan, ang amoy ng basang lupa at ang usok mula sa sinisigang tuyong dahon sa tabi ng kalsada ay nagpaalala sa akin ng aking buhay bilang Haven. Napakasakit isipin na kailangan kong dumaan sa impyerno bago ko mahanap ang aking tunay na lakas. Mang Ben, lumabas ka at ibigay mo ito kay Aling Rosa. Utos ko habang iniaabot ang isang makapal na sobre. Sabihin mo, galing ito sa isang kaibigang hindi nakakalimot sa kabutihan ng puso. Pinanood ko si Mang Ben habang lumalapit sa matanda. Nakita ko ang gulat at takot sa mga mata ni Aling Rosa, ngunit nang buksan niya ang sobre at makita ang laman nito, sapat na pera upang ayusin ang kanyang munting tindahan at mabuhay ng marangal, ay napaiyak siya sa tuwa. Ang makita ang kanyang kagalakan ay nagdulot ng isang munting hilom sa aking nagdurugong puso. Ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas si Marco, tila may hinahanap na sino mang pwedeng pagbuntunan ng kanyang galit. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naglalakbay hanggang sa tumama ang kanyang tingin sa aming sasakyan. Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may bahagi sa akin na gustong makita ang kanyang mukha kapag nalaman niyang ang basurang itinapon niya ay ang reynang wawasak sa kanya. Dahan-dahan kong inangat ang aking mukha, sapat para masinaga ng araw ang aking mga mata sa likod ng madilim na salamin. Napatigil si Marco. Tila tumigil ang paghinga niya habang nakatitig sa direksyon ng aming sasakyan. Marahil ay naramdaman niya ang isang pamilyar na enerhiya o marahil ay nakita niya ang isang anino ng nakaraan na hindi niya kayang ipaliwanag. Humakbang siya ng isa, dalawa, papalapit sa amin. Haven? Ang mahina niyang sambit na halos hindi ko narinig, ngunit nabasa ko sa galaw ng kanyang mga labi. Ang kanyang muka ay puno ng pag-asa at kalituhan. Mang Ben, umalis na tayo. Ang malamig kong utos. Habang umaandar ang sasakyan papalayo, nakita ko sa side mirror si Marco na tumatakbo. Pilit na hinahabol ang aming bilis hanggang sa madapa siya sa maputik na bahagi ng kalsada, doon mismo sa lugar kung saan niya ako itinulak noong gabing iyon. Ang kanyang marangyang sapatos ay puno na ngayon ng putik at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding paghihirap. Pagbalik ko sa aking opisina sa Monroe Holdings, may isang maliit na kahon na naghihintay sa ibabaw ng aking mesa. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang aking lumang wedding ring, ang sing-sing na ibinato ni Doña Elvira sa mukha ko bago kami lumayas. Ngayon, ito ay malinis na at nakalagay sa isang mamahaling velvet box. May kalakip itong maikling ulat mula sa aking mga tauhan. Natagpuan po namin ito
Sa pawnshop na pag-aari ng pamilya ni Sofia, isinangla ito ni Doña Elvira para pambayad sa kanyang utang sa sugal kahapon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang anino ng kahapon ay hindi lamang bumabalik para multuhin ako. Bumabalik ito para maging ebidensya ng kanilang pagkabulok. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Senyorita Catherine, may tumatawag po mula sa De Vega Group. Nagmamakaawa silang makausap ang CEO para sa isang emergency loan. Hinawakan ko ang singsing at naramdaman ko ang lamig nito sa aking palad. Sabihin mo sa kanila, handa akong makipagkita. Bukas ng 10:00 ng umaga. Ngunit sabihin mo sa kanila, gusto kong si Marco mismo ang pumunta rito. At sabihin mo rin na magsuot siya ng kanyang pinakamagandang barong dahil ito na ang huling pagkakataon na makakatayo siya ng may dangal sa harap ko. Pakiusap, sabihin niyo sa CEO niyo, buhay ng kumpanya namin ang nakasalalay dito. Kahit anong interes, tatanggapin ko. Pirma ko na lang ang kulang, gagawin ko ang lahat, maisalba lang ang De Vega Group. Ang boses ni Marco na narinig ko sa intercom ay basag at puno ng desperasyon. Nakatayo ako sa likod ng malaking glass wall ng aking opisina. Nakatanaw sa mga nagtataas ang gusali ng Makati habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa monitor ng CCTV. Mukha siyang matandang lito. Ang kanyang barong na dapat ay simbolo ng dangal ay tila naging isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Naalala ko nung isang taon, lumapit ako sa kanya dahil kailangan ni Leo ng bagong sapatos at gamot sa hika. 500 piso lang ang hiningi ko, pero ang sagot niya ay isang singhal at ang pagsasabing nagsasayang lang ako ng pera sa mga walang kwentang bagay. Ngayon, narito siya. Nagmamakaawa para sa 50 milyong piso sa kumpanyang pag-aari ng babaeng tinawag niyang walang kwenta. Papasukin mo na siya, Attorney Rodriguez, ang malamig kong utos sa aking abogado sa pamamagitan ng telepono. Ngunit huwag niyo munang ipakita ang mukha ko. Hayaan niyo siyang harapin ang bawat pahina ng kanyang mga utang. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintong kahoy. Pumasok si Marco sa conference room na katabi lang ng aking silid. Ang tanging naghihiwalay sa amin ay isang one-way mirror. Nakikita ko siya, pero ang nakikita niya lang ay ang sarili niyang mukhang puno ng kaba at pawis. Inilatag ni Attorney Rodriguez ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesang marmol. Bawat pahina ay katumbas ng isang pagkakamali ni Marco. Mga lihim na utang sa sugal ni Doña Elvira, mga maling investment na ginawa ni Marco para pahanga si Sofia, at ang mga ari-ariang isinangla nila nang hindi nag-iisip. Mr. De Vega, narito ang lahat ng inyong utang na binili ng Monroe Holdings mula sa iba't ibang bangko. Simula ni Attorney Rodriguez sa isang boses na walang emosyon. Sa madaling salita, kami na ang may-ari ng inyong buhay, ang mansyon nyo, ang kumpanya nyo, pati ang lupang kinalalagyan ng inyong factory. Lahat iyan ay nasa ilalim na ng aming kontrol. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Marco habang binubuklat ang mga papeles. Paanong nakuha ng Monroe Holdings ang lahat ng ito sa loob lang ng 3 araw? Dahil ang Monroe Holdings ay hindi nakakalimot, Mr. De Vega. Sagot ng abogado, ayon sa itinagubilin ko. May isang kondisyon ng aming CEO para sa emergency loan na hinihingi nyo. Pipirmahan nyo ang kasunduang ito na nagsasabing lahat ng inyong share sa kumpanya ay isusuko nyo sa amin kapag hindi kayo nakabayad sa loob ng 3 buwan. At bilang garantiya, ang inyong mansyon ay dapat bakantihin sa loob ng 48 oras. Ano? 48 oras? Saan kami titira ng asawa ko, ni Sofia, at ng aking ina? Ang boses ni Marco ay tumaas sa tindi ng gulat. Napangiti ako ng mapait. Noong gabing itinapon niya kami sa ulan, hindi niya tinanong kung saan kami titira. Hindi niya inisip kung may masisilungan ang kanyang mga anak. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay. Madalas,
Dumarating ito sa anyo ng isang pirmadong kontrata at isang malamig na kwarto. Iyan lang ang tanging paraan, Mr. De Vega. Patuloy ni Attorney Rodriguez. O baka gusto niyo na lang ideklara ang bankruptcy at harapin ang sandamakmak na demanda mula sa inyong mga empleyado. Wala nang nagawa si Marco. Kinuha niya ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay tila hindi makayanan ang bigat nito. Sa bawat pirma na inilagay niya sa dokumento, nararamdaman ko ang bawat tanikala na dating nakagapos sa akin ay unti-unting lumilipat sa kanya. Ang bitag ng utang ay tuluyan na niyang nilunok. Matapos ang pirmahan, tumayo si Marco tila nawalan ng lakas sa kanyang mga binti. Maari ko bang makita ang inyong CEO? Gusto ko lang magpasalamat. O kahit man lang malaman kung bakit niya kami tinutulungan sa kabila ng ganitong kalupit na kondisyon. Ang CEO ay nasa kabilang silid, Mr. De Vega. Sabi ni Attorney Rodriguez habang nakatingin sa akin sa kabilang panig ng salamin. Handa na siyang harapin ka. Tumayo ako mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking mamahaling blazer at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto na nag-uugnay sa aming dalawang silid. Naramdaman ko ang lamig ng doorknob sa aking palad. Ang bawat hakbang ko ay tila isang martsa ng tagumpay. Bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ay tila isang paalala ng bawat luhang pumatak sa kalsada. Pinihit ko ang pinto. Ang liwanag mula sa aking opisina ay tumama sa mukha ni Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang panga ay tila malalaglag, at ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot nang makita niya kung sino ang babaeng nasa harap niya. Haven? Ang tanging nabulong niya, ang kanyang boses ay tila isang hanging naglalaho. Tumingin ako sa kanya ng diretso, walang galit, walang lungkot, tanging isang napakalamig na awtoridad. Ang pangalan ko ay Catherine Monroe, Mr. De Vega, at ang kumpanyang ito ay hindi tumutulong sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa kung anong meron sila. Hindi. Hindi ito totoo. Haven, anong laro ito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Bakit ka narito sa opisina ng mga Monroe? Ang boses ni Marco ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa marangyang paligid ng opisina. Humakbang siya ng isa papalapit, tila gustong hawakan ang aking braso para makasiguro kung ako ba ay totoo o isang masamang panaginip lamang. Dahan-dahan akong umatras, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkadiri na nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko na ang lalaking ito ang ama ng aking mga anak. Umupo ako sa aking selyadong silya, ang aking likuran ay tuwid, at ang aking tingin ay tila isang talim na sumusugat sa kanyang pagkatao. Mawalang galang na, Mr. De Vega, walang Haven sa silid na ito. Ang kaharap mo ngayon ay ang CEO ng kumpanyang nagmamay-ari na ng iyong hininga. Ang tugon ko sa wikang Ingles na perpekto at walang bahid ng pag-aalinlangan. And please, call me Miss Monroe. Napahawak si Marco sa gilid ng lamesa upang hindi siya tuluyang matumba. Catherine Monroe, ang anak ni Harrison Monroe na balitang nawawala ng 5 taon. Ikaw ang bilyonaryong tagapagmana na sinasabi ng lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling malamig. Nawala ako dahil pinili kong maging isang simpleng babae. Pinili kong talikuran ang lahat ng karangyaan dahil naniwala ako sa isang pangako. Naniwala ako na ang pag-ibig ay sapat na para sa isang pamilya. Pero sa loob ng mansyon niyo, natutunan ko ang katotohanan na ang pag-ibig niyo ay may presyo at ang katapatan niyo ay kasing nipis ng papel. Haven, Catherine, makinig ka. Pilit niyang pagmamakaawa. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pagsisisi na alam kong
nagmumula lamang sa takot na mawala ng pera. Nagawa ko lang ang lahat dahil sa pressure ng kumpanya. Si Mama, si Sofia, sila ang nagtulak sa akin, pero mahal kita. Para sa mga bata, Catherine, ayusin natin ito. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking dibdib nang banggitin niya ang mga bata. Huwag mong gagamitin ang pangalan ni Leo at Mia para iligtas ang sarili mo, Marco. Noong gabing nagmamakaawa ako sa iyo sa gitna ng bagyo, noong nanginginig sa lagnat ang anak mo, nasaan ang pag-ibig na sinasabi mo? Hinayaan mo kaming mamatay sa dilim para lang hindi ka mapahiya sa babaeng akala mo ay mas mayaman sa akin. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ipinakita ko ang aking mga kamay na ngayon ay malinis at may maayos na kuko, ngunit itinapat ko ito sa kanyang mukha. Tignan mo ang mga kamay na ito, Marco. Ito ang mga kamay na naglaban ng mga maduming damit ng ina mo. Ito ang mga kamay na nagluto ng pagkain mo habang minamaliit mo ako. Sabi mo noon, diring-diri ka sa mga kalyong ito? Ngayon, ang mga kamay na ito ang pipirma sa dokumentong magpapalaya sa inyo sa kalsada. Patawarin mo ako. Catherine, please. Bibigyan kita ng annulment. Gagawin ko ang lahat. Umiiyak na si Marco. Tuluyan nang nawala ang kanyang yabang. Napaluhod siya sa harapan ng aking mesa. Isang eksenang hindi ko inakalang makikita ko sa buong buhay ko. Ang annulment ay mangyayari, Marco, pero hindi dahil sa ibibigay mo ito, kundi dahil kukunin ko ito. At ang custody ng mga bata? Hinding-hindi mo na sila makikita. Ayokong lumaki sila na ang tanging alaala sa kanilang ama ay isang lalaking walang paninindigan. Tinalikuran ko siya at tumingin muli sa bintana. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga salamin ng gusali. Tila nagbibigay ng bagong liwanag sa aking pagkatao. Umalis ka na, Mr. De Vega. May 48 oras ka pa para ilipat ang mga gamit niyo. Pagkalipas niyon, ang mga gwardiya ko na ang magtatapon sa inyo palabas ng mansyon. Eksakto kung paano niyo kami itinapon nung gabing iyon. Narinig ko ang mabibigat na hakbang ni Marco palabas ng silid, ang tunog ng pinto na dahan-dahang nagsara at ang katahimikang muling bumalot sa aking opisina. Huminga ako ng malalim. Akala ko ay makakaramdam ako ng matinding saya, ngunit ang naramdaman ko lang ay isang malalim na ginhawa. Ang sugat sa aking puso ay hindi pa lubos na naghihilom, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ito dumudugo. Pag-alis ni Marco, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Mang Ben. Mang Ben, pakicheck ang mga bata. At pakisabi kay Aling Rosa, padadalhan ko siya ng sasakyan. Gusto ko siyang makasama sa hapunan mamaya. Ngunit bago ko pa maibaba ang telepono, isang tawag mula sa aking private investigator ang pumasok. Ma'am Catherine, may kailangan po kayong malaman. Si Doña Elvira, hindi po siya pumapayag na umalis sa mansyon. At may kasama po siyang ilang armadong tauhan na kinuha niya gamit ang huling pera ng kumpanya. Sinasabi niyang papatayin niya ang sino mang lalapit sa bahay niyo. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Ang laro ay nagiging mas madugo kaysa sa inakala ko. Hindi pa pala tapos ang kasamaan ng matandang yon. Hinding-hindi ako aalis sa bahay na ito. Akin ang mansyong ito. Akin ang bawat kanto ng lupang ito. Sino ka para utusan ng isang Doña Elvira de Vega? Ang boses ng aking biyenan ay pumapalahaw sa buong bakuran, umaabot hanggang sa labas ng matatayog na rehas na bakal. Nakatayo siya sa balkonahe, suot ang kanyang pinakamagarang bestido at ang mga alahas na alam kong hiram na lang ang kinang. Sa likuran niya ay 3 lalaking nakasuot ng itim, mga gwardyang binayaran niya, marahil gamit ang huling sentimo ng kanilang kumpanya. Nakatayo ako sa tapat ng gate, hawak ang isang itim na payong kahit wala namang ulan. Tinitignan ko ang mansyong dati ay kulungan ko. Naalala ko ang bawat hapon na lumuhod ako sa sahig na yon para punasan ang mga bakas
ng kanyang sapatos. Naalala ko ang bawat hapdi ng kanyang mga salita na mas masakit pa sa latay ng sinturon. Mapakiusap, itigil niyo na ito. Si Catherine. Siya ang may-ari ng lahat ng ito ngayon. Ang boses ni Marco ay narinig ko mula sa loob, puno ng takot at pagmamakaawa. Lumabas siya sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay tila isang taong hindi natulog ng isang linggo. "Huwag mo akong tawaging ma, kung kakampi ka sa hampas lupang yan." Ang huling sigaw ni Elvira bago niya itinuro ang kanyang daliri sa akin. "Wala kang mapapala, Haven. Isusumpa kita. Magnanakaw ka. Magnanakaw." Dahan-dahan kong ibinaba ang aking payong at iniabot ito kay Mang Ben. Humakbang ako, papalapit sa rehas. Ang bawat tunog ng aking takong sa semento ay tila isang hatol na papalapit sa kanila. Wala akong dalang baril, wala akong dalang galit. Ang dala ko lang ay ang katotohanan. Attorney Rodriguez, pakibasa ang utos ng korte, ang malamig kong utos. Habang binabasa ng aking abogado ang formal na dokumento ng pagpapaalis, pinagmasdan ko ang mukha ni Elvira. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Ngunit sa likod ng puot na yon, nakita ko ang isang bagay na matagal ko nang hinihintay. Ang takot. Ang takot ng isang reynang nawala ng trono. "Hindi niyo ako pwedeng hawakan," sigaw ni Elvira nang magsimulang pumasok ang mga sheriff kasama ang ilang pulis. "Marco, gawin mo ang paraan. Tawagan mo si Sofia. Tawagan mo ang mga kaibigan natin." "Ma, wala na si Sofia. Iniwan na niya tayo. Wala na tayong pera, ma. Wala na tayong kaibigan." Ang sagot ni Marco na parang isang batang nawawala. Napaupo siya sa sahig ng balkonahe. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak ng tuluyan. Nang marating ng mga pulis ang itaas, nagsimula ang isang eksenang tila kinuha sa isang teleserye. Nagpupumiglas si Elvira, isinisigaw ang lahat ng masasamang salitang alam niya. Ngunit habang hinihila siya palabas, isang maliit na pouch ang nalaglag mula sa kanyang bulsa. Bumukas ito at kumalat sa sahig ang ilang piraso ng alahas. "Ang kwintas ko!" sigaw ni Elvira, pilit na inaabot ang mga ito. Lumapit ako at pinulot ang isa sa mga kwintas, ang kwintas na ibintang niya sa akin nung gabing pinalayas kami. Tinitigan ko ito nang maigi sa ilalim ng sikat ng araw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Peke?" ang aking bulong. "Ang brilyanteng ito. Gawa lang sa plastic, Elvira. Gaya ng pagkatao mo. Gaya ng lahat ng kasinungalingang itinayo mo sa paligid mo." Napatigil si Elvira. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nawalan ng kulay. "Ano? Hindi. Totoo yan. Mahal ang bili namin dyan. Isinangla mo ang mga tunay na alahas mo para pambayad sa utang mo sa kasino, hindi ba? At pinalitan mo ang mga ito ng peke para hindi malaman ni Marco." Patuloy ko habang inihuhulog ang kwintas pabalik sa putikan. "Gusto mong malaman kung sino ang bumili ng mga tunay na alahas mo mula sa pawn shop? Ako, Elvira. Ako ang may hawak ng lahat ng alaala ng iyong kayabangan." Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng gate, narinig ko ang kanyang paghagulgol. Isang iyak na hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan. Dumaan siya sa harap ko, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang dangal ay tila isang basahang nadumihan. Tumingin si Marco sa akin mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung may puwang pa ba para sa awa. Ngunit tinalikuran ko siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na pintig sa aking dibdib. Ito na ba ang tagumpay? Ang makitang wasak ang mga taong sumira sa akin. Bakit sa halip na saya, ang nararamdaman ko ay isang malalim na pagod? "Señorita Catherine, handa na po ang sasakyan," sabi ni Mang Ben. "Saan po tayo pupunta?" Tumingin ako sa langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa paligid. "Sa ospital, Mang Ben.
Gusto kong makita ang aking mga anak. Gusto kong makalimutan ang amoy ng mansyong ito. Ngunit bago kami makaalis, isang mensahe ang dumating sa aking telepono mula sa ospital. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ko ang mga salita. Ma'am Catherine, nagkaroon po ng komplikasyon si Leo. Kailangan po namin ng inyong pahintulot para sa isang emergency surgery. Ang kalsadang pauwi ay tila naging mas mahaba. Sa gitna ng aking paghihiganti, nakalimutan ko ba ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko? Ang bawat hakbang ko sa kahabaan ng pasilyo ng ospital ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang amoy ng gamot at ang lamig ng aircon na humahalik sa aking balat ay hindi sapat para pawiin ang apoy ng takot sa aking dibdib. Ang yaman ng mga Monroe, ang kapangyarihan ng aking pangalan. Lahat ng iyon ay walang silbi sa harap ng saradong pinto ng operating room kung nasaan ang aking anak na si Leo. Naupo ako sa matigas na silya, ang aking mga kamay ay magkasalikop at mahigpit na nakadiin sa aking noo. Naramdaman ko ang bawat tibok ng aking puso na tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa aking katinuan. Ang tunog ng makina na sumusukat sa tibok ng puso sa loob ng silid ay ang tanging bumasag sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Senyorita Catherine, uminom po muna kayo ng tubig. Ang mahinahong alok ni Mang Ben, ngunit hindi ko man lang siya matignan. Saan ako nagkamali, Mang Ben? Ang bulong ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa tindi ng sakit. Sa paghahabol ko ba sa katarungan, nakalimutan ko ng bantayan ang kaligtasan ng aking mga anak? Kung may mangyaring masama kay Leo, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa gitna ng aking panalangin, narinig ko ang mabibigat at tila nagmamadaling mga hakbang mula sa dulo ng pasilyo. Tumingala ako at nakita ko ang isang aninong hindi ko inaasahang darating. Si Marco. Ngunit hindi na siya ang hambog na Marco na nakilala ko. Ang kanyang barong ay punit na sa balikat, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at basa pa rin ng ulan, at ang kanyang mukha ay puno ng dumi at luha. Catherine! Si Leo? Nasaan si Leo? Ang hingal na hingal niyang tanong. Gusto niyang lumapit sa akin, pero mabilis siyang hinarang ng 2 bodyguard na nakatayo sa tabi ko. Anong ginagawa mo rito, Marco? Ang malamig kong tanong habang dahan-dahang tumatayo. Wala ka ng karapatang tawagin ang pangalan ng anak ko. Anak ko rin siya, Catherine. Pakiusap. Hayaan mo akong makita siya. Napaluhod si Marco sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghagulgol. Nawala na ang lahat sa akin. Ang mansyon, ang kumpanya, ang dangal ko. Huwag mo namang ipagkait sa akin ang huling bagay na mahalaga sa buhay ko. Eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Marco sa kanyang bulsa. Dahil sa tindi ng katahimikan, narinig ko ang boses sa kabilang linya nang sagutin niya ito nang hindi nag-iisip. Si Sofia. Marco, huwag mo na akong tawagan. Tapos na tayo. Akala ko ba ay bilyonaryo ka? Ngayon, isa ka na lang pulubi. Ayokong madamay sa kahihiyan-kahihiyan ng pamilya niyo. Ang boses ni Sofia ay puno ng pagkadiri bago nito pinatayan ng tawag si Marco. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinagmamasdan ng lalaking dati ay tiningala ko. Naririnig mo ba yon, Marco? Iyan ang babaeng pinili mo kapalit ng pamilyang sumuporta sa'yo sa loob ng 5 taon. Noong wala kang pera, ako ang naglalaban ng mga damit mo. Noong may sakit ka, ako ang nagpupuyat para alagaan ka. Ngayong wala ka nang maibibigay kay Sofia, itinapon ka niya na parang basahan. Tumungo si Marco. Ang kanyang mukha ay baon sa kanyang mga palad. Patawad, Catherine. Ngayon ko lang na-realize, ikaw lang pala ang tunay na nagmahal sa akin. Ikaw ang nagligtas sa akin noon. Pero binaliwala ko ang lahat ng sakripisyo mo. Huli na ang lahat para sa pagsisisi, Marco. Ang sagot ko habang tumitingin muli sa pinto ng surgery room.
Ang pag-ibig ko sa iyo ay namatay na noong gabing itinapon mo kami sa ulan. At ang kaligtasan ni Leo? Hindi iyon dahil sa iyo. Iyon ay dahil sa lakas na meron ako ngayon bilang Catherine Monroe. Bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang doktor. Mabilis akong lumapit. Hindi na pinansin si Marco na nananatiling nakaluhod sa sahig. Doktor, kumusta po ang anak ko? Ang tanong ko. Ang bawat himaymay ng aking pagkatao ay naghihintay sa kanyang sagot. Ligtas na ang bata, Miss Monroe. Ang surgery ay naging matagumpay. Kailangan lang niya ng mahabang pahinga. Ang nakangiting sagot ng doktor. Naramdaman ko ang biglang pagbitaw ng lahat ng bigat sa aking dibdib. Napahawak ako sa braso ni Mang Ben para hindi matumba sa sobrang ginhawa. Ngunit bago pa ako makapasok sa silid ni Leo, narinig ko ang mahinang boses ni Marco mula sa likuran. Catherine, maari ko ba siyang masilip? Kahit sa malayo lang. Pagkatapos noon, aalis na ako at hinding-hindi na muling magpapakita. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang isang taong wasak na wasak ang pagkatao. Isang lalaking nawalan ng lahat ng kanyang palasyo. Ngunit naisip ko ang mukha ni Leo nang tanungin niya ako nung isang gabi kung nasaan ang kanyang papa. Ang puot ko ba ay mas mahalaga kaysa sa katahimikan ng puso ng aking anak? Isang minuto, Marco, ang aking huling hatol. Isang minuto lang. At pagkatapos, pirmahan mo ang mga papeles ng annulment at ang pagsuko ng custody na ihahanda ng aking abogado. Iyon lang ang tanging paraan para hindi ka tuluyang mabulok sa kulungan kasama ang ina mo. Hinawakan ni Marco ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay malamig at nanginginig. Salamat, Catherine. Salamat. Binitawan ko ang kanyang kamay nang may matinding pangingilabot. Ang pagguho ng kanyang palasyo ay tapos na. Ngunit ang pagtatayo ng aking bagong mundo ay nagsisimula pa lamang. Ang tanong ay, handa na ba akong magpatawad? O ang anino ba ng De Vega ay habang buhay na magmomonopolya sa aking kapayapaan? Ang samyo ng mga sariwang rosas at mamahaling pabango ay pumuno sa malawak at maliwanag na bulwagan ng Monroe Tower. Ang malamig na simoy mula sa air conditioning ay dahan-dahang humahaplos sa aking balat na nababalutan ng isang eleganteng puting kasuotan na gawa sa pinakapinong sutla. Sa ilalim ng nagkikinangang kristal na chandelier, nakatayo ako habang pinagmamasdan ang daan-daang bisitang dumalo sa pinakamahalagang gabi ng aking buhay. 6 na buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa ospital. 6 na buwan mula nang talikuran ko ang apelyidong De Vega upang muling yakapin ang aking sariling kapangyarihan. Ngayong gabi ay ang formal na pagbubukas ng Haven of Hope Foundation, isang ahensyang itinatag ko gamit ang sarili kong pondo upang magbigay ng masisilungan, legal na tulong at puhunan para sa mga inabandona at inabusong ina. Pumailan lang ang masigabong palakpakan sa buong bulwagan nang tawagin ng tagapagsalita ang aking pangalan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa entablado. Bawat hakbang ko sa makinis na marmol na sahig ay tila nagbubura sa mga alaala ng aking mga maduduming paa na naglalakad sa basang semento at putikan. Pagdating ko sa harap ng mikropono, tiningnan ko ang mga taong naghihintay sa aking sasabihin. Sa unang hanay, nakaupo si Aling Rosa. Suot ang isang napakagandang Filipiniana na ipinasadya ko pa para sa kanya. Katabi niya sina Leo at Mia, malulusog, nakangiti, at walang bahid ng takot o gutom sa kanilang mga inosenteng mukha. Si Leo, na muntik nang bawiin ng langit, ay masigla nang kumakaway sa akin habang karga-karga ng aming tapat na si Mang Ben. Ito ang aking langit. Ito ang aking kaligtasan. Tinawag nila akong Haven noon. Pagsisimula ko ang aking boses ay kalmado, ngunit may diin na umaabot sa bawat sulok ng silid. Isang pangalan na naging simbolo ng pagiging martir, ng walang hanggang pagtitiis
at ng paglimot sa sariling halaga para lang mapanatili ang isang buong pamilya. Naranasan kong magbilang ng mga barya para lang may maipangbili ng lagnat ng aking anak. Naranasan kong matulog sa sahig habang ang mga taong dapat ay nagmamahal sa amin ay nagpapakasasa sa yamang hindi naman kanila. Tumingin ako ng diretso sa mga kamera ng iba't ibang istasyon ng balita na kumukuha ng bawat salita ko. Alam kong saan man naroroon, si Marco ngayon, pinapanood niya ito. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin ng walang imik. Patuloy ko ramdam ang pag-init ng aking mga mata dahil sa emosyon, ngunit pinigilan kong tumulo ang aking mga luha. Ang tunay na lakas natin ay nasa ating kakayahang bumangon mula sa sarili nating mga abo. Hindi natin kailangan ng sino mang magliligtas sa atin. Tayo mismo ang bubuo ng sarili nating imperyo para sa mga anak natin, para sa ating sarili. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan bago ito sinundan ng isa na namang malakas na pagbubunyi. Pagbaba ko ng entablado, sinalubong agad ako ng mahigpit na yakap ng aking 2 anak. Niyakap ko sila ng buong higpit. Nilalanghap ang amoy ng baby powder at gatas mula sa kanila. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maramdaman kong buo ako. Ang tagumpay ko sa negosyo, ang kaligayahan ng aking mga anak, at ang pagkakakita sa pagbagsak ng mga taong umabuso sa aking kabaitan. Ito ang aking tunay na kayamanan. Kinaumagahan, bumalik ako sa aking opisina sa tuktok ng Monroe Holdings. Ang malawak na bintana ay nagpapakita ng maaliwalas na kalangitan ng Maynila. Tinignan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga makapal na kalyo, naghilom na ang mga sugat mula sa matutulis na karayom at mainit na mantika. Subalit sa loob ng aking isipan, naroon pa rin ang mga hindi nakikitang peklat, nagsisilbing paalala na huwag ko nang ibababa ang aking sarili para sa kahit na kanino. Napukaw ang aking pag-iisip nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking opisina. Pumasok si Attorney Rodriguez, ang kanyang mukha ay formal, ngunit may bahid ng pagkaseryoso na hindi ko madalas makita. May hawak siyang isang makapal at kayumangging sobre na may selyo ng korte. Good morning, Senyorita Catherine. Pasensya na sa pag-abala, ngunit dumating na po ang liham mula sa Regional Trial Court. Panimula ng aking abogado, habang maingat na inilalapag ang sobre sa ibabaw ng aking salaming mesa. Iyan na ba ang final decree ng annulment at ang formal na pagkilala sa sole custody ko sa mga bata? Tanong ko habang kinukuha ang sobre. Opo, ma'am. Nakapirma na si Marco sa lahat ng mga kasunduan noong nasa ospital pa kayo. Paliwanag ni Attorney Rodriguez. Ngunit may inilabas na kautusan ng huwes dahil sa bigat ng kaso at sa mga naunang reklamo laban sa pamilya De Vega, hinihingi ng korte ang inyong personal na pagdalo bukas para sa pinal na pagbasa ng hatol. Huminto siya sandali at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Gusto rin daw pong humarap ni Marco sa inyo. Sa huling pagkakataon, sa loob ng husgado, sumulat siya sa korte para humingi ng 5 minutong pribadong pag-uusap bago ibaba ang pinal na desisyon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri na nakahawak sa makapal na papel. Ang huling paghaharap, ang huling pagkakataon na makikita ko ang lalaking minsan kong tinawag na asawa bago tuluyang maputol ang lahat ng tanikalang nag-uugnay sa aming dalawa. Tumingin ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga ibon na malayang lumilipad sa alapaap. Ihanda mo ang sasakyan para bukas ng maaga, Attorney Rodriguez. Harapin natin ang mga multo ng kahapon para tuluyan na natin silang maibaon sa lupa. Hilingin ko lang po sana, Judge, bago nyo ibaba ang inyong hatol, kung maaari ko lang makausap si Catherine ng pribado kahit 5 minuto lang. Ito na po ang huling beses na hihilingin ko sa kanya. Ang boses ni Marco ay mahina,
ngunit malinaw sa loob ng solemne at malamig na silid ng korte. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa akin, naghihintay ng aking sagot. Nakaupo siya sa kabilang dulo ng mesa, payat, malalim ang mga mata, at suot ang isang simpleng polo shirt na tila hiram lamang. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang uri ng pagtanggap sa mapait na katotohanan. Tumingin ako sa huwes, isang matandang babae na may salamin at mga matang puno ng dunong. Bahagya akong tumango. Pumapayag po ako, Your Honor. Ipinasok kami ng alguasil sa isang maliit at tahimik na silid sa likod ng korte. Ang tanging naroon ay isang maliit na mesa at 2 upuan. Naupo ako habang nanatiling nakatayo si Marcos sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran, tila isang sundalong sumusuko sa kanyang general. Salamat, Catherine. Simula niya. Hindi ako narito para humingi ng tawad dahil alam kong wala na akong karapatan. Hindi rin ako narito para bawiin ang mga bata dahil alam kong mas magiging mabuti ang buhay nila sa iyo. Narito lang ako para sabihin ang isang bagay na dapat ay sinabi ko na 5 taon na ang nakakaraan. Huminto siya sandali at huminga ng malalim. Noong una, kitang makilala sa probinsya, noong nagpapanggap ka pa bilang si Haven, totoong minahal kita. Minahal ko ang pagiging simple mo, ang kabutihan ng puso mo. Pero naduwag ako, Catherine. Nadala ako sa tukso ng yaman at sa laso ng mga salita ni Mama. Ang aking kahinaan ang sumira sa lahat. Hindi lang kahinaan yon, Marco. Iyon ay isang desisyon. Ang mahinahon kong tugon. Pinili mong maniwala sa kanilang mga kasinungalingan kaysa sa babaeng nag-alaga sa'yo. Pinili mong talikuran ang iyong mga anak para sa pera. Ang bawat paghihirap na dinaranas mo ngayon ay hindi parusa mula sa akin. Iyan ang bunga ng iyong mga pagpili. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Alam ko, at habang buhay kong pagbabayaran ang mga iyon. Gusto ko lang malaman mo na sa bawat araw na ginugugol ko ngayon bilang isang ordinaryong construction worker, iniisip ko kayo at pinagsisisihan ko ang lahat. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at kupas na litrato. Ito ang unang family picture namin noong binyag ni Leo. Ito na lang ang natitira sa akin, Catherine. Sana balang araw, kapag malaki na ang mga bata, maikwento mo sa kanila na minsan, naging mabuti rin akong ama bago ako naligaw ng landas. Tinitigan ko ang litrato. Naalala ko ang araw na yon, ang ngiti sa aming mga labi. Ngunit ang mga ngiting iyon ay matagal nang naging abo. Kinuha ko ang litrato mula sa kanyang kamay. Hindi ko ipagkakait sa kanila ang katotohanan, Marco. Ngunit hindi ko rin sila tuturuang magtanim ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo. Ito ay para sa akin. Para sa aking kapayapaan at para sa kinabukasan ng aking mga anak. Sabi ko, habang dahan-dahang pinupunit ang litrato sa gitna. Ibinasag ng 2. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pagtanggap. Naintindihan niya. Ang pamilyang minsan niyang binuo at winasak ay hindi na kailanman maibabalik. Ang pamilyang yan ay isang alaala na lang, Marco. Isang panaginip na binangungot ko. Sabi ko habang binibitawan ang 2 piraso ng litrato. Dahan-dahan itong nahulog sa sahig na tila 2 tuyong dahon sa taglagas. Ang tunay na pamilya ko ay naghihintay sa akin sa labas. At sa mundong itatayo ko para sa kanila, wala nang puwang para sa'yo. Tumayo ako at hindi na lumingon pa. Lumakad ako palabas ng silid. Iniwan siyang nakatayo roon kasama ang mga piraso ng aming nawasak na nakaraan. Pagbalik ko sa loob ng korte, lahat ng mata ay muling napunta sa akin. Umupo ako ng tuwid. Ang aking puso ay kalmado na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon.
Handa na ba ang dalawang panig? Tanong ng huwes. Opo, Your Honor. Ang sabay naming sagot ni Attorney Rodriguez. Inayos ng huwes ang kanyang salamin at kinuha ang isang dokumento. Ang bawat salitang binibitawan niya ay tila isang kadenang pinuputol mula sa aking mga paa. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa hukumang ito, ang kasal sa pagitan ni Catherine Marie Monroe at Marco de Vega ay ipinapawalang bisa na. Mula sa araw na ito, si Miss Catherine Monroe ay legal ng malaya at walang anumang pananagutan sa kanyang dating asawa. Huminto siya sandali at tumingin ng diretso sa akin. Ang buong karapatan at pangangalaga sa mga batang sina Leo at Mia Monroe ay ipinagkakaloob sa kanilang ina. Ang ama, si Mr. Marco de Vega, ay wala ng legal na karapatan sa mga bata. Ang anumang pagbisita sa hinaharap ay mangangailangan ng formal na pahintulot mula kay Miss Monroe. Ang malakas na pagpukpok ng gavel sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na mas matamis pa sa pinakamagandang musika sa aking pandinig. Tapos na. Tapos na ang lahat. Tumayo ako at nakipagkamay sa aking abogado. Hindi ko na tinignan pa si Marco. Naglakad ako palabas ng korte. Ang aking bawat hakbang ay magaan at puno ng pag-asa. Sa pagbukas ng malaking pinto ng gusali, sinalubong ako ng sikat ng araw. Hindi ito nakakasilaw. Sa halip, ito ay mainit at tila isang yakap na nagsasabing, maligayang pagbabalik sa iyong buhay. Sa di kalayuan, nakita ko ang itim na sasakyan na naghihintay. Sa loob nito, alam kong naghihintay ang aking dalawang anghel, ang aking tunay na kayamanan, ang aking tunay na tahanan. Hindi na ako si Haven, ang martir. Hindi na ako si Catherine Monroe, ang CEO na naghahanap ng paghihiganti. Ako na lang si Catherine, isang ina, isang babaeng malaya. At sa wakas, isang babaeng buo. Sa isang sulok ng kulungan, kung saan hindi naabot ng sikat ng araw, may isang matandang babaeng nakaupo sa malamig na sementong sahig. Ang dating makikinang niyang mga bestido ay napalitan na ng kupas na unipormeng kulay kahel. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kalawang at sama ng loob. Siya si Elvira. Ang tanging yaman na natitira sa kanya ay isang luma at naninilaw na larawan ng mansyong minsan niyang tinawag na palasyo. Gabi-gabi, kinakausap niya ang larawan. Ibinubulong ang mga kwento ng kanyang nakaraang kapangyarihan, habang ang tanging sumasagot sa kanya ay ang dahan-dahang patak ng tubig mula sa sirang tubo sa kisame. Hindi na niya hinahanap si Marco. Hindi niya hinahanap ang kanyang mga apo. Ang hinahanap niya ay ang anino ng isang Doña Elvirang matagal nang namatay, kasama ng kanyang mga pekeng alahas. Sa isang maalikabok at maingay na construction site, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang lalaki ang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng semento. Ang kanyang balat ay sunog, ang kanyang katawan ay payat, ngunit matipuno. At ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati diring-diri sa kalyo, ay batak na ngayon sa magaspang na trabaho. Siya si Marco. Araw-araw, pagkatapos ng nakakapagod na trabaho, umuupo siya sa isang tabi at kumakain ng kanin na may tuyo. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang isang malaking billboard sa kabilang kalsada. Ito ay isang anunsyo para sa Haven of Hope Foundation at sa gitna nito ay ang nakangiting mukha ng isang babae kasama ang dalawang masayang bata. Hindi siya nagagalit, hindi siya naiinggit. Tinititigan niya lamang ito ng matagal, isang mapait na paalala ng langit na minsan niyang inabot ngunit piniling bitawan. Pagkatapos, tatayo siya, papagpaggin ang alikabok sa kanyang pantalon at babalik sa trabaho. Ito ang kanyang parusa. Ito ang kanyang penitensya. Ito ang kanyang katahimikan. At sa isang pribadong dalampasigan sa Palawan, kung saan ang buhangin ay kasing pino ng asukal at ang tubig ay kasing linaw ng kristal, may isang babaeng nakaupo,
Habang pinapanood ang ginintuang paglubog ng araw, ang samyo ng dagat ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak mula sa kanyang hardin. Ang maranghuni ng alon ay sinasabayan ng masayang tawanan ng dalawang teenager na naghahabulan sa tabi ng tubig. Ma, tignan mo po ang ginawa naming sandcastle. Sigaw ng isang binatilyong si Leo. Mas maganda po ang akin, Mama. Ang sagot naman ng dalagang si Mia habang kumakaway. Ngumiti si Catherine, isang ngiting malaya, payapa, at puno ng pagmamahal. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga kalyo ng sakripisyo. Wala na rin ang lamig ng kapangyarihang naghahanap ng paghihiganti. Ang mga kamay na ito ngayon ay nagtatayo ng mga pangarap, nag-aalaga ng mga anak, at humahaplos sa buhangin nang walang anumang bigat. Pinatawad na ba niya sila? Marahil. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita, kundi isang estado ng kapayapaan. At sa wakas, payapa na ang kanyang puso. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagbangon ng kanyang sarili. Ang makitang lumalaki ang kanyang mga anak na may dangal, respeto, at pagmamahal sa kanilang mga puso. Iyon ang pinakamalaking tagumpay. Hindi na ito ang alamat ng paghihiganti. Ito na ang alamat ng pagbangon, ang alamat ng isang ina, ang alamat ng Monroe.